Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Kapanalig, Father Bong at Brother Ed sa ating programang Kapanalig. Ayan, kami nagbabalik ni Brother Ed. Brother Ed, marang ka na bang mga text messages na natatanggap? Yes, Father Bong. Mayroon tayo kay Blanca Manaba. Good evening, Father Bong. And Brother Ed, first Sunday of Advent. Merry Christmas. Delia Doria, good evening, Father Bong. And Brother Ed, stay safe and healthy. God bless. Si Mr. Parroco. Good evening, Mr. Parroco. Listening to us right now. Antonia Brenica, good evening din. Leo Habares, good evening Kapanalig. Watching from Puerto Princesa in Palawan. Dariel Bert Aruwira. Nahihirapan parati ako dito. Aruwira. Good evening, Father Bong and Brother Ed. 25 days before Christmas. Mabait parati si Dariel Bert. Nakikinig sa Kapanalig. And Bong Bonggayan is watching with you. Dito Thank you sa mga texters. Ayan, nais ko rin batiin pala yung aking ngayong pinagsisilbihan din bilang assistant ni Father Arluyap. Siya po yung administrator. At ito po yung Santo Niño de Bulago, Quasay, Paris, no? At lagi ho na nakikinig, nanonood si Belbeluan at yung mga aking mga kapatid ay nakikinig din gaya ni Fiel at saka ni Oscar. Ayan po mga kapanalig. At ngayon dadako na po tayo sa ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa po ay mula sa liham ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 13, versikulo 11 hanggang 14. Pakinggan natin po ang ikalawang pagbasa, Brother Ed. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog, ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa iyong buhay at huwag pag-alayan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, dito sa sulat ni San Pablo sa mga mananampalataya ng Roma, malawakang tinalakay ni San Pablo ang madilim na gabi ng katiwaliang moral sa kinalulubugan ng sangkatauhan. Ngunit higit niyang binigyan diin ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na iligtas ang lahat ng tao sa mapanirang bunga ng gayong kalagayan. Simula sa Kabanata 12, ang bahaging kinabibilangan ng ating pagbasa, ni Apostol ang mabisang paraan na dapat isabuhay. Isabuhay mga kapanalig, dapat isabuhay ang mga napakinggan natin, no? Ni Apostol isabuhay ng mga mananampalataya, hingian ng kanilang binyag bilang tugon
sa dakilang kabutihang loob ng Diyos. Ito nga po ang binigyan diin ng maikling pagbasa ngayon, ang tiyak na kahalagahan ng kasalukuyang panahon ng grasya, panahon na time of grace na kailangang makilala sa malakristong pag-uugali. Kasama rito ang una, pagwawaksi sa mga gawa ng kadiliman na katangian ng mga hindi sumasampalataya. At ang ikalawa, at paghariin ang Panginoong Hesukristo. Ayan po. Ikaw ba ay nahihimbing? Gising na gising? O baka patay sindi ang iyong buhay? Anong kapintasan ang dapat mong iwaksi upang mamuhay ng marangal sa liwanag ng araw? Masasabi mo bang pinaghaharian mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong espiritual at moral na buhay? Mga katanungan po na ikaw lamang ang makakasagot ng tunay ng truth. Kung hindi, pagsisihan na natin dahil adbiyanto nga, araw, season na kung saan dapat ipaghanda natin ang ating sarili sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. At ibubukas natin ang ating puso para siya'y tanggapin. At of course, kapag hindi tayo nakabukas ng pintuan habang ang Panginoon ay kumakatok sa ating pintuan, baka naman hindi mo mabuksan agad. Ayan po, mga kapanalig. Kailangan be always ready. Gaya ng mga Boy Scouts, di ba? Be always ready. Sa ganyang pamamaraan, tayo ay tunay naghahanda. Kaya nga ho, in brief, nang tinanggap ng mga taga-Roma ang pananampalataya kay Kristo, panahon na upang sila'y gumising at mamuhay ng marangal bilang mga anak ng Diyos. So iyan din, hindi lamang noong kapanahunan ni San Pablo, ito na rin hanggang ngayon ang ating pagtanggap sa ating Panginoon at gumising, mamuhay ng marangal bilang mga disipulo, mga anak ng Diyos. Lamang lahat tayo ay maging bukas sa pagkatok ng Panginoon sa ating puso, sa pintuan ng ating puso. Amen. Ang oras po natin ngayon ay 4 minutes after 8 in the evening. This time. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At
At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Ed. Nagbabalik, Brother Ed, meron ka pa ba dyan mga text messages na natatanggap? Yes, Father Bong, sa ating YouTube Live, si Ruben Rivera ay nanonood sa atin. Si Beth Gray ay also sa YouTube natin. Si Teresita Atienza sa ating YouTube Live at nawawala si Antonio Carrasco at si sabi dito Father Bong, Brother Red, watching from Santa Rosa, Laguna, si Teresita Atienza. Okay, yun muna Father Bong. Ayan po mga kapanalig, at ngayon dadako na po tayo sa mabuting balita. Ang context po nito ay ganito. Sa pagwawakas ng kanyang misyon ng Panginoon, Jesus, nagsimulang magturo si Jesus tungkol sa mga mangyayari sa katapusan ng mundo na marami ang umasang magaganap pagdating ng Mesiyas. Ang binigyan diin ng aral na ito ay hindi ang mga madamdaming katangian ng mga pangwakas ng kaganapang iyon, kundi ang pangangailangang maging laging handa o handang salubungin
ang Panginoon sa pamamagitan ng isang buhay at masiglang pananampalataya. Kaya ho ang mabuting balita ang una sa serye ng mga pangaral tungkol sa pangangailangang laging maging handang ipaliwanag sa Diyos ang sariling buhay. Ipinarating ni Jesus ang kanyang mensahe sa pagkakaloob ng 3 naglalarawang halimbawa na nagbibigay diin. Una, sa katunayang walang nakaalam kung kailan at paano darating ang katapusan. Yan ang verses 37 to 39. Ang ikalawa, hindi inaasahang katangian ng paghuhukom ng Diyos. Verses 40 to 41. Ang ikatlo, pangangailangang maging laging handang harapin ang dakilang hukom. Napapanahon ang mga babalang ito at kailanman ay dapat itong laging isa-isip ng bawat mananampalataya. At ngayon, mga kapanali, pakinggan ninyo ang Ebanghelyo mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 24, versikulo 37 hanggang 44. From St. Matthew chapter 24, verses 37 to 44. At ito yun po. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisiksikan, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong ni Noe. Dumating ang baha, ang di nila namalayan at tinanghay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang gumigiling, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mga kapanalig, konting pagnililay. Stay awake, sabi nga, gising. Sa pagsisimula po ng panahon ng Adbyento, ang utos sa atin ay stay awake, manatiling gising. Ito ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, ito rin ang pinaaalaala ni St. Paul sa atin sa pangalawang pagbasa ng kanyang sinabi, it is the hour now for you to awake from sleep. Sleep or sleeping, mga kapanalig, is not a good thing in the Bible. Sleep, tulog, is a symbol of spiritual laziness and complacency, of inattention and inaction, of negligence and indifference. Ang taong natutulog, yung hindi binibigyan ng pansin, pagpapahalaga at pagtugon ang Diyos. Hindi nakikinig sa Panginoon, kaya hindi nakakikilos at nakagagawa ayon sa sinasabi ng Panginoon. Hindi naghihintay sa pagdating ng Panginoon, kaya nadaratnan ng hindi handa. Nakausap ko ang isang guard, for example, dito sa gate ng isang malaking mansyon, ng isang mayamang politiko, at tinanong siya kung ano para sa kanya ang isang magaling at mabuting guard. Ayon sa kanya, simple lamang, maging laging gising at laging handa para sa tuwing darating ang amo niya. Agad-agad niyang mapagbubuksan ito
ng gate. Hindi ba dapat ganito rin ang bawat Kristiyano? Hindi ba dapat manatili tayong gising, not in the literal but spiritual sense, para kapag dumating ang Panginoon at kumatok sa atin, agad-agad nating mapagbubuksan siya ng puso natin. At ito nga, ang pinaaalaala sa atin ng mga pagbasa, stay awake, manatiling gising. Sa isa pang gospel passage sa St. Luke chapter 12 verse 35, sabi ni Jesus, "Gird your loins and light your lamps, and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks." As we begin the season of Advent, mga kapanalig, as we wait for His coming, the Lord urges us to be awake, vigilant and ready. Why? For His coming will occur when we least expect it. Muli, kailangang manatiling gising, stay awake upang agad-agad nating mapagbuksan ang Panginoon. Kapag siya'y dumating at kumatok sa puso natin, ngayong Adbyento, mahalagang taglayin natin ang disposisyon ng puso na pagiging handa. Ang Panginoong Hesus ay buong amo na kumakatik sa puso ko, sa puso mo, kapanalig. Naghihintay na tanggapin at papasukin mo. Nakikiusap na makapiling at makaugnayan ka. Naghahangad na basbasan at pagpalain ka. Naglalayon na pagalingin ka sa karamdaman mo at paghilumin ang sugatang puso mo. Nag-aanyaya sa iyo na makibahagi sa kanyang buhay. Ang tanong, handa ka bang pagbuksan siya? Are you ready to let Him in immediately? Bukas ba ang pintuan ng puso mo? Nais mo bang i-welcome ang Panginoon sa buhay mo? Do you want Him to invade every aspect of your life? Too often we are not ready to entertain the Lord because we are too busy about other things. O kasi may hinihintay at inaasahan kang ibang bagay. Ano ito? Siyempre, gusto mo ng good fortune, business opportunity, perhaps success in career, o ibang tao na inaakala mong makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan or excitement or a love life. O kasi masyado kang engrossed or fixated sa ibang bagay, lulong ka mga distraction and diversions ng mundo. Nakatutok ang pansin mo sa kung sino-sinong sinusundan at hinahangaan mo, kaya hindi mo napapansin ang Panginoong dumarating. We can only welcome Jesus if our hearts is focused on Him and our eyes are fixed on Him, not on anything else. Too often, mga kapanalig, we want to know first the Lord's full plan for our life before we become willing to submit and surrender to Jesus. Baka masyado kang preoccupied sa sariling ambisyon mo at umaasal ka na para bang papasukin mo lang siya kung sasang-ayunan niya ang personal ambitions mo o kung babasbasan niya ang pagsisikap mo para makamit ang mga pangarap mo sa buhay. We will only be able to surrender ourselves, mga kapanalig, to the Lord if we truly believe and trust in His plan for our life. What we must come to know is that Jesus is trustworthy every way. He has the perfect answer to every question we have. He has the perfect plan for every aspect of our life. He has the perfect way out of our predicament. Ang pinakamabuting paraan para tayo maging laging handa sa pagbabalik ng Panginoon ay ang mamuhay na parabang, that is to live as if this were the last day of our life. And
the Lord were going to meet us today in death. This is the clear message to us as we begin the Advent season. You must be prepared for an hour you do not expect. The Son of Man will come. May magandang prayer dito. Lord, forgive my spiritual laziness, my inattention and inaction, my negligence and indifference. Help me to stay awake, to be always vigilant and ready to welcome you when you come. Lord Jesus, let my heart be focused and my eyes be fixed on you. May you always be my highest value, and may I glorify you by my life. Amen. So yan po mga kapanalig. Let us always be ready to welcome the Lord in our life. Our time now is 22 minutes after 8 in the evening. Time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mga balitang gigi
gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan po mga kapanalig, ang paghahandang tinutukoy sa panahon ng Adbyento ay hindi isang physical preparation katulad ng mga Christmas decor at Christmas shopping, kundi spiritual preparation mga kapanalig, paghahanda ng ating puso at kalooban. Kahit ang ilang bansang di-Kristiyano ngayon ay naglalagay na rin ng Christmas decor, bagaman hindi sila naniniwala kay Jesus. At ang sentro ng kanilang pagdiriwang ay hindi si Jesus, kundi si Santa Claus. Huwag sanang mangyari ito sa atin na puro kasiyahan na lamang at nakalimutan na ang Panginoon. Si Kristo ay hindi na muling isisilang pasasabsaban upang magkatawang taong muli. Isisilang na lang siya sa taon-taon sa ating mga puso. Kaya ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghahanda sa ating mga puso upang maging karapat-dapat pagsilangan kay Jesus. Kaya ang pinakamabisang paraan ng paghahanda sa panahon ng Adbyento ay pagsisisi sa ating mga kasalanan upang magbagong buhay. Kaya nga, ngayon, Brother Ed, sa ating panalangin ng bayan. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili para sa pagdating ng iyong anak. Tulungan mo kaming ihanda ang aming puso, isip at kalooban. Manalangin tayo, Ama, ibunyag mo sa amin ang inyong pag-ibig. Para sa simbahan, ihanda nawa ni Papa Leon, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko ang kanilang mga sarili para sa pagdating ng iyong anak sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa lahat ng lingkod bayan, buksan mo ang kanilang mga puso sa pagdating ng manunubos upang sila'y maging tunay na kasangkapan ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa aming mga nagtitipon ngayon, gabayan mo kami upang aming mga pasya at gawain ngayong linggo ay maging tuwiran pagsasakatuparan ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa mahal naming namayapa, salubungin mo sila pagbalik sa iyong mapagmahal na yakap. Manalangin tayo. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Amen. Manalangin tayo. Amen. Ama naming Diyos, patubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipag-isa at kaligtasan, si Kristo na aming Panginoon. At ngayon, Brother Ed, ay ang pagbabaspas. Lagay ninyo ang kanang kamay ninyo sa harap ng iyong puso. Amang ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak,
na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspos nawa niya nagantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo sa makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ayun, kami magpapaalam na ni Brother Ed. Yes, Father Bong, thank you so much. Beth Gray, nanonood sa atin sa YouTube, at si Ever Pakamalan 7807. Maayong gabi, Father, og sa tanan taga Mindanao, si Ma'am Ever. Thank you so much. Thank you so much sa lahat natin texters at lahat ng viewers and listeners sa DZRH. We'll see you again next week sa December 7. December 7, 2025. Tandaan po natin ang pag-ibig ng Panginoon ay siksik, liglig umaapaw. Ingat pa uwi. Father Bong, good night and God bless everyone. Yes, ikaw din. Kaya tayo, ingat din tayo ating pagbalik sa ating mga tahanan. So mga kapanalig, kaming dalawa ni Brother Ed ay nagsasabi, sumainyo ang katotohanan, ang ating Panginoon. God bless you all. Thank you. Bye-bye.